isa pa uling pagkakataon na tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At uulitin ko ang ating layunin, magtuwid ng mali, mag-alis ng gusot ng mga nagkakakontra-kontrang aral ng mga iba't ibang relihiyon. Pero magpapakita tayo ng mga lehitimong ebidensya na sa intensyong maituwid yung mali, hindi para manira ng kapwa. Kaya lahat po kayo ay aming inaanyayahan sa ating gagawing pag-aaral ngayong araw na ito. Nakita natin sa nakaraan ang ating Panginoong Hesukristo kung susuriin natin ang mga aral, mga talata, mga matatandang manuskrito ng Biblia, hindi makakalusot yung aral na si Kristo ay tao lang at kahit ano'y walang pagka-Diyos kahit kapiraso. Kahit daw pagka-Diyos na kapiraso, wala si Kristo. Doon sa Pampanga yung nakausap ko. Ang saksi ko yung mga kapatid sa Pampanga. Ngayon, ang ating layunin, gaya nung hindi nila binabasa na si Kristo tinatawag na monogenes theos, bugtong na Diyos. Yung hindi nila binabasa na God was manifest in the flesh. O Diyos ay nahayag sa laman. Hindi nila binabasa yan eh. Tinatago nila yan sa kanilang mga miyembro. Bawal magbasa ng Biblia ang miyembro. Tanungin nyo yung matatandang miyembro. Kasi pag nagbasa kayo ng Biblia, makaka-encounter kayo ng mga talata na mag-aano sa inyo, magbubukas ng inyong kaisipan para magduda. Pero maraming panghihilot na ginagawa sila para palabasing si Kristo ay tao. Ang nakakapagtaka sa isang nag-iisip, sabi nila, iisa lang ang Diyos. Isang-isa lang. Hindi nila sinasabi yung konsekwensya at panahon at sitwasyon kung ba't sinabing isa ang Diyos. Basta isa ang Diyos, kaya si Kristo papatak tao. Sabi ko nga, kung isa ang Diyos, ang Espiritu Santo ano? Hindi Diyos. Ba't hindi nyo sinasabing tao? O hindi nyo sinasabing ang Espiritu Santo ay anghel? Wala silang definite na aral sa person ng Holy Spirit. Kasi kung makatwiran ng pagsusuri, dapat meron kayong stand kung ano ang Holy Spirit. Anong klase siyang espiritu? Meron ba siyang divinity o pagka-Diyos o theotes o wala? Ano stand sa Espiritu Santo? Mag-isip kayo kung ano stand ninyo. Bakit pagdating kay Kristo, como isa lang ang Diyos, tao na si Kristo. Ba't hindi ba pwedeng si Kristo maging anghel o maging anuman na hindi lang tao basta? Kasi ganun ang takbo ng thinking ng mga miyembrong naturuan ng mga pastor. Kung ang Diyos isa lang, kaya tao si Kristo, bakit kung ang Diyos isa lang? Ano ang Espiritu Santo? Ano siyang klaseng espiritu? Siya ba'y saan ibibilang na espiritu? Siya ba'y Diyos o ano pa? O anghel o ano pa? Isa pa, mga kababayan, bakit hindi binabasa na ang Diyos nanganak? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung salitang ipinanganak doon, hindi ipinanganak sa bunganga.
hindi ipinanganak na salita lang, hindi ganon. Yung salitang ginamit na ipinanganak kita, yung act of, parang act ng panganganak ng isang babae, nanggaling sa kanya. Yung salitang yawlad, to bear young, causatively to beget, ipinanganak kita. At ang ginamit na salita sa Bagong Tipan, yung sa Grego, sa araw na ito ay ipinanganak kita, ay yung salitang Grego na pakilagay mo sa screen, genao. Genao. To procreate properly of the Father, no? Genao, figuratively to regenerate, bear, beget, be born. Yung salitang Hebreo na yaulad at yung salitang Grego na genao ay magkasinonimo ng kahulugan. Bakit hindi yan pinapaliwanag na ang nanganak ang ama? Meron siyang ipinanganak. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Thou art my son. This day have I begotten thee. 2:7 ng awit, no? Hebreo 5:5, ang daing talata Tapos Hebreo 1:4 hanggang 6. Yang makikita nyo yung mga talata na yan na talagang nanganak ang ama. Pero pinag-ukulan ba yan ang pansin? O sumangguni man lang ba sa matatandang kasulatan? Para wag nang pag-ukulan ng pansin, para wag nang mabuko. No? Yun namang mga scholar daw nila, bakit naman kaya kung totoo kayo sa puso nyo na kumikilala kayo sa salita ng Diyos, ba't wala kayong pag-aaral na ginawa dito sa salitang ipinanganak kita, sabi ng Ama. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yun. Ba't hindi nyo pinag-ukulan yan ang pagsusuri? Ba't hindi nyo pinag-ukulan yung pagsusuri, yung 1:18 ng Juan, na siya'y nasa sinapupunan ng Ama bilang bugtong na Diyos, monogenes Theos. Tandaan nyo, ang pagkakatranslate sa Tagalog, monogenes Huios, o bugtong na anak. Pero ang nasa mga manuskrito ay monogenes Theos. Bakit hindi pinag-ukulan ng pansin? Sa hiligay nun din ganun ang pagkakatranslate. Lagay mo nga yung hiligay nun. Sabi, wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong nga Dios nga yara sa sabak sang amay. Nagpahayag siya sa iya. Ang liwanag. Paano kaya nila binaluktot ito sa hiligay nun? Ang mga Bisayang miyembro ay maniwalang tao si Kristo. Ang isa pang kapansin-pansin, mga kapatid, sa 20:28 ng Gawa. Bakit hindi nyo binabasa yung nasa Greek na ang nakalagay, Ecclesian Tuoteo, Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Ang nakalagay po sa Grego, Iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit pagdating diyan sa 20:28, kay Lamsa sila gumagamit? Dahil nagkamali si Lamsa ng kanyang thinking na ang iglesia ay kay Kristo. Kaya pinalitan niya yung nakasulat sa Grego, at yan pong kay Lamsa, yan galing sa Aramaikong sinasabing Peshitta. Ano po yan? Hindi yan ang original na manuscript ng pagkakasulat sa Gawa na 20:28. Kung magsusuri ka,
totoo ka sa sarili mo. Ang sumulat ng Gawa, si Lucas. Si Lucas po, Grego, ayon sa Biblia. Ang sinulatan niya ay si Teofilo. Sa pangalan pa lang, si Teofilo, Grego rin. Kasi yung Teofilo, galing sa salitang Theos na kaibigan ng Diyos o mahal ng Diyos, yung Teofilo. A friend of God. Si Teofilo po, Grego. Si Lucas na sumulat sa Gawa, Grego rin. Kaya mayroon tayong kasiguraduhan na ang orihinal na libro ng Gawa isinulat na sa Grego ni Lucas na Grego kay Teofilo na Grego. Kaya ang orihinal niyan, sa orihinal na pagkasulat ni Lucas, Grego yan. At yung Grego na yan ang itinranslate sa mga manuscripts. Natural lang matatranslate kung tapat yung nag-translate, yung nakasulat sa Grego. Alin yung nakasulat sa Grego? Iglesia ng Diyos, ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ngayon, ang pakahulugan, kaya nga kay Kristo, Iglesia ni Kristo, kasi binili niya na. Ngayon, yun ang malaking pilosopya. Ibig mo sabihin, nung mabili, napalitan ang pangalan ng Iglesia. Ang Iglesia katutubong sa Diyos. Yan po. Ang binili niya, Iglesia ng Diyos ayon sa Gawa 20:28. Nung mabili ba, napalitan ng pangalan? Halimbawa, bumili ka ng tulya, Pedro ka. Yung bang tulya, naging Pedro na? Dapat, tulya ni Pedro. Hindi napapalitan yung pangalan ng binili. Gaya naman ng binili ng Panginoon Kristo. Ang binili niya ay ang Iglesia ng Diyos ayon sa Gawa 20:28. Bakit Iglesia ng Diyos? Kanino niya ba binili? Basahin natin ang Apokalipsis 5:8 hanggang 9. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kabangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa." Kanino ba binili? Binili mo sa Diyos. Sa Diyos yun Binili niya sa Diyos. Ang binili niya, yung kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pambayad niya, yung kanyang dugo, yung kanyang sakripisyo, nabili niya ang kasalanan ng mga tao. Ibig sabihin nun, tinubos niya, tinumbasan niya ng halaga ng kanyang dugo ang kasalanan ng mga tao. Kaya sabi, binili mo sa Diyos ng iyong dugo, mga kapatid, ang sabi sa Biblia. Kaya kanino binili? Sa Diyos. Originalmente, sa Diyos naman talaga yung mga tao na yun Basahin natin ang Juan, Kapitulo 17, versikulo 10, mga kapatid. Pakinggan nyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 11. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ang liwaliwanag ang lahat ng bagay, Ama, iyo. Ang iyo ay akin. Ako'y lumuluwalhati sa kanila.
sabi niya. Tapos sa 11, wala na ako sa sanlibutan, paakyat na kasi siya. Ang mga ito nasa sanlibutan, ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Aba, mananatili pala sa ilalim ng pangalan ng Ama, yung mga ibinigay kay Kristo o binili niya. Kaya nga iglesia ng Diyos ang nakasulat eh. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin. Kaya tiyak na tiyak, mali si Lamsa nang ilagay niya na iglesia ni Kristo yung nasa 20:28. Kasi ang nasa Grego, Ecclesian tuo Theo, iglesia ng Diyos. Sa Ama ang lahat ng bagay, ang iglesia ay sa Ama. No? Ang mga tao'y sa Diyos, yung mga sumasampalataya, kaya iglesia ng Diyos. Tapos, binili ni Kristo, napalitan na, naging iglesia na ni Kristo. Hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sa pangalan pa rin ng Ama, dapat matawag at maingatan yung iglesia o yung mga taong sa Diyos. Yan ang katutubo na nasa Biblia. Daniel 9:19. Pakinggan nyo mga kababayan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Tinatawag sa iyong pangalan. Yan ang katutubong katotohanan. Ang tao ng Diyos, ang kanyang bayan, tinatawag sa kanyang pangalan. Bakit sinabi ni Daniel, sapagkat ang iyong bayan, ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan? Naintindihan ni Daniel ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag. Ang Diyos pala may sabi, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanya. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yun ang aking ginawa. Abay, ang tinatawag sa pangalan ng Diyos, yun ang kanya. Alam nyo, binaluktot na naman. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha. Alin ika yung pangalan ng Diyos na nilikha niya? Yun ika ang pangalan ni Kristo. Kaya merong ganyan mga pagliligaw pero napakaliwanag Ang ibig sabihin ng Diyos, yung mga kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Lahat ng kanya, dapat tawagin sa kanyang pangalan. Nga ang naging paniniwala ni Daniel Ang iyong bayan, ang iyong mga tao, ay tinatawag sa iyong pangalan, sabi ni Daniel. At yun din ang sinabi ni Pablo sa 3:14 ng Epeso hanggang 15, kapatid na Daniel. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Sinabi ni Pablo, niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya, dun sa Ama ni Kristo, kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya ang sambahayan ng Diyos sa langit, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Ang sambahayan niya sa lupa, kumukuha ng pangalan sa Kanya. Ano nga yung sambahayan niya sa lupa? Yun ang iglesia. Unang Timoteo 3:15. Pakinggan nyo mga kapatid. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo
kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, ang liwaliwanag mga kababayan. Ang sambahayan ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia. Kaya nga ang tawag iglesia ng Diyos eh. Yan ang pag-usapan natin. Kapatid na Daniel, umpisahan natin sa pangalan. Pangalan ng iglesia. Ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Kung ang iglesia, ang opisyal na pangalan, iglesia ni Kristo, bakit kahit isang sita sa Biblia, walang nakasulat na iglesia ni Kristo? Yung nasa 16:16, hindi iglesia ni Kristo yon. Sa English, maliwanag yon, Churches of Christ. Pinalitan lang nila, inalis yung churches, ginawa nila Church of Christ. In all renditions of the Bible, 16:16 of Romans does not say Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ang nakalagay dyan, Churches of Christ. No? At bakit, mga kababayan, kung yan ang opisyal na pangalan, bakit isang beses mo lang nababasa sa Roma 16:16 ang Churches of Christ? Bakit ang iglesia ng Diyos nababasa sa 11 talata ng Biblia? Ibig ba sabihin, ang opisyal na pangalan minsan lang babanggitin? Tapos mali pa ang pagkabanggit ng ang pagtrato. Yung churches, pinapalitang Church of Christ. Sa English, Churches of Christ. Aalamin natin ang kanilang dahilan. Mateo 16:18, tratuhin natin yung kanilang unang-unang pilosopya. Ito po, pakinggan nyo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, ang liwanag. No? Pag binasa nila yan, shortcutin na. Ano po ang sabi ni Kristo? Tatayo ko ang aking, ando na mga emphasis ang aking iglesia. Ano po ba yung iglesia? This says ng Roma. Ganun ba kababaw ang inyong pagkaunawa? Para maintindihan nyo mga kababayan, no? Ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo eh. Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Umpisahan natin sa 16:13 ni Mateo. Ang sabi ng ulat ni Mateo, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sagot, kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan ang sabi si Elias, ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya mga apostol, iba-iba kasi sabi ng mga tao nagkakakontra-kontra. Pero kayo, sa mga apostol, ano sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ano sagot ni Jesus? Sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, makinig kayo mabuti mga kababayan, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Yung pahayag na yan na si Kristo, ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, yan hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi tao nagturo sa iyo niyan,
kundi ang nagpahayag niyan ay ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, ano? Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito, yung pagkakilala mo na ang Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Yung pagkakilala na yan, hindi galing sa laman at dugo yan, hindi galing sa tao yan, kundi ng aking Ama na nasa langit. Galing pala sa Ama yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Hindi galing sa tao yan. Nakita nyo? Hindi pala galing sa tao, sa laman at dugo, yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kanino galing yung pagkakilala ni Pedro? Sa Ama. No? Bakit galing sa Ama? Basahin natin ang Mateo 11:27, kapatid na Daniel. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan. Wala palang nakakakilalang kahit sino sa Ama, kundi ang anak. Wala namang nakakakilala sa anak kahit sino pa, kundi ang Ama. Kaya reliable, pag ang nagpahayag ukol sa anak ay ang Ama, reliable yon. Pag ang nagpahayag ukol sa Ama ay ang anak, reliable yon, 100%. At kanino pa? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. No? On this point, mga kababayan, we must be disciplined by the thoughts and the idea of the Bible. Walang makakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nangyayari ngayon ang isang misteryo sa Mateo 16. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagdating sa 18, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong pahayag yan? Di ba yan pahayag ng Ama? Ang Ama ang nagpapahayag niyan. Sinasabi ko naman sa iyo, yan lumalabas sa bibig ni Kristo, yan salita. Pero sabi nung salita na lumalabas sa bibig ni Kristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Aba, may tinutukoy na third person. Ang first person yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, second person. Yung nagsasalita ang first person, sinasabi ko, first person, sa iyo na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanag nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ng 12:49-50 ng Juan
Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan. Kapatid na Daniel, basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun. Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo, sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa'yo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi yun ang katutubong katotohanan nasa Biblia. Kung kanino yung pag-aari, yun ang may-ari. Kung kanino sino yung nagsabi, aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. No? Salita ng Ama na nagsugo sa kanya, lalo na pag-uusapan, pagtatayo ng iglesia. Ang Diyos naman talaga ang magtatayo Kasangkapan lang si Kristo 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lalo pa ang iglesia. Sino nagtayo? Bawat bahay may nagtatayo. May tinayo si Pedro, may tinayo si Juan, may tinayo kung sino-sino. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay na totoo, yung Diyos. Ang nagtayo no ng Diyos. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo. Walang ibang nagtayo. Kaya nga bahay ng Diyos yan Tawag yan, bahay ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo, yung salita ng Ama, itatayo ko ang aking iglesia. Inaamin naman niya, ang salita ko, hindi ko sariling salita. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang aking sinasalita. Sabi niya. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin nun, salita ng Ama yon. At kung a-analyze mo nga, talagang ang Ama nga, galing dun sa salitang, hindi ang nagpapahayag kay Pedro ay laman at dugo, hindi tao. Kundi ang nagpapahayag, yung Ama na nasa langit. At isa sa ipinahayag kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ay yung pagtatayo ng iglesia. Na ano yon?
Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Kaya yung aking iglesia, salita ng Ama. Kaya iglesia ng Diyos yun. At si Kristo man ang nagsabi, yung wala na ikako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan, paririyan ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, napakaliwanag ng batayan. Dapat maingatan sa pangalan ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos eh. Kaya yung saling iglesia ni Kristo, tiyak na tiyak, mali si Lamsa ron. Hindi naunawa ni Lamsa. Kung talagang mahal na mahal nyo yung tali ni Lamsa, yan ang ginagamit nyo. Bakit hindi nyo basahin kay Lamsa yung Filipos 2.5? Sa rendisyon ni Lamsa. Basahin nga natin yung rendisyon ni Lamsa sa 2.5 ng Philippians, kapatid na Daniel. Reason this within you, which Jesus Christ also reasoned, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was in the likeness of men. Ayan, ba't hindi nyo binabasa yan na si Kristo nasa form of God? Being the form of God. At yung Colossus 2.9 ni Lamsa, kapatid na Daniel. For in him is embodied all the fullness of the Godhead. Ayan, nasa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. O ba't di nyo binabasa yan kay Lamsa? O ba't di nyo binabasa yung 3.16 ng unang Timoteo kay Lamsa? Truly great is this divine mystery of righteousness. It is revealed in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached to the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, the divine mystery. No? Ba't di nyo yan binabasa? Ba't di nyo binabasa yung Roman 9.5? And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to Ayan. whom Christ appeared in the flesh among the Israelites, who is God over all. O ba't niyo binabasa yung kay Lamsa na nasa 1.8 ng Ebreo? Lagay natin ang Ebreo 1.8. But of the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne, O God, yung Son ay Diyos ayong kay Lamsa, is forever and ever. Ba't di yan binabasa? Kasi namimili kayo nang lalapat sa inyong sinasastre. Para kayong sastre, para mapalapat, maluwag, kikiputan. O makipot, dudugtungan, dadagdagan ng sastre. Yung lahat ng salin papabor sa kanila, kinukuha nila. Pero dun sa mismong salin na yon, pagkakukontra sa kanila, di nila ginagamit yon. Wala kayong konsensyang magsuri para makita nyo saan ba tama si Lamsa, saan ba mali si Lamsa. O tama ba talaga si Lamsa nang sabihin niya, Church of Christ, which he purchased with his own blood? Tama ba si Lamsa doon? Mali nga eh. At hindi naman katakataka, may mga salin mali. O pag sinabi nyo namang hindi tama yung salin sa magandang balitang isinalin ng Katoliko at Protestante, ang sabi doon sa magandang balita Biblia, si Kristo, Diyos eh. 2.6 ng magandang balita, pakibasa mo kapatid na Daniel. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Magandang balita yan, no? Hindi nyo binabasa yan. Pero meron kayong binabasa sa magandang balita, kaya pinipili nyo lang. Hindi ganyan ang pagtuturo ng katotohanan, mga kapatid. No?
Kahit siya'y Diyos, hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ano ginawa niya? 7. Sa halip, pinitawan ng karapatan niyang ito. Namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Yan ang nasa Biblia ng Magandang Balita. Hindi nyo binabasa yan, yung parte na yan. Kahit anong salin, pagpapabor sa kanila, ginagamit nila. Pero magpakatotoo kayo. Gumamit kayo ng Grego. Suriin ninyo ang mga circumstances. Suriin ninyo ang mas maraming salin ng Biblia. I-consider nyo ang katotohanan. Ang katotohanan na nang sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, ang nagsasalita, yung sinabi niya, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ang amang nagsasalita. Lumalabas sa bibig niya. At yun naman ang talagang katutubong hula. Ibabangon ng Diyos ang isang propeta, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig niya. 18 ng Deuteronomio. Basahin po natin ang talata. Hindi pa pinapanganak si Kristo, yun ang nakalagay sa Biblia. 18:18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Katutubo pa, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo. Sinabi na ng Diyos kay Moises, kausap niya po rito si Moises, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Kay Moises sinasabi yan, aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, sa bibig ng propeta, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Kaya lahat ng sasabihin ni Kristo, yung utos ng Ama, salita ng Diyos yun eh. Sinong propeta yan? Basahin natin ang paliwanag ng Bagong Tipan sa 3:22 ng Gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Yan, ina-affirm pala ni Moises yung hula sa 18 na ang sabi, ang Panginoon Diyos magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan kasi kaya papakinggan, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig ng propeta. Sino yan? Sa 20. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayon, si Kristo pala yung propeta na yon. Kaya maliwanag sa Biblia, pag nagsalita itong propetang ito, sasabihin ito, salita ng Ama. Kaya nung sabihin niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang may-ari talaga ng iglesia, ang Ama. Siya naman talaga nagtayo ng lahat ng bagay. No? Nasa hula pa lang, ang Diyos na talaga ang magtatayo. Nakasangkapan lang siya ng isang propeta na magsasalita ng kanyang salita. At yun ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakaliwanag ng katwira na ang iglesia ay sa Diyos. Iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan. Unang-una, siya may-ari. Siya nagtayo. Kanya yung mga tao. Siya ang naglagay ng kung sino-sinong nasa iglesia. 12:28 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Sino ba nagporma ng iglesia? Di ba ang Diyos? Naglagay siya sa iglesia na una, apostol, propeta, etc., etc.
Kaya nga iglesia ng Diyos yan eh. Ang opisyal na pangalan, iglesia ng Diyos, kasi yung nagtayo ang Diyos. Siya may-ari, no? Pati si Kristo, kanya eh. Di ba si Kristo, Kristo ng Diyos yun eh. Kaya pag samasamahin mo lahat, yung ulo, pati yung katawan, sa Diyos talaga yan. 9:20 ng Lucas. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Si Kristo sa Diyos eh. Kaya pag pinagsama-sama mo, yung ulo, sa Diyos yun. Yung katawan, sa Diyos yun. Kanino? Iglesia. Di sa Diyos, yung buong katawan kasama yung ulo sa Diyos. 2:16 ng Efeso. Pakinggan nyo. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang katawan sa Diyos, hindi pag-aaring ni Kristo yung katawan na sabi mo, kaya iglesia ni Kristo dahil katawan ni Kristo. Yung bang ulo ko, ako, yung ulo ko, yung katawan ko ba pag-aari ng ulo ko? Hindi. Pagsamahin mo yung ulo ko at saka yung katawan ko, may-ari nun ng Diyos. Basa sa unang Korinto. Pakinggan nyo ang sinasabi ng talata ng Biblia. 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Katawan at espiritu ng tao, sa Diyos yan. Maliwanag. Kaya yung katawan, halimbawa, iglesia, sabi, yung ulo ng katawan, kasi kasama yung ulo sa katawan, hindi naman pwedeng ihiwalay mo yung ulo sa katawan eh. Yung ulo sa Diyos, yung katawan sa Diyos, ano tawag mo sa iglesia? Iglesia ng Diyos. Kasi si Kristo, Kristo ng Diyos. Ang iglesia, yung katawan niya, katawang sa Diyos. Kaya pati yung ulo ng bahagi ng katawan, katawang sa Diyos. Iglesia ng Diyos, katawang sa Diyos yun eh. Hindi maitatanggi yun, 2:16. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang katawan, ang talagang tunay na katawan sa Biblia, ay ang katawan kung saan nandun si Kristo bilang ulo, sa Diyos yan. Kaya iglesia ng Diyos yan. Yan ang opisyal na pangalan. Iglesia ng Diyos, nasa Biblia, ang opisyal na pangalan. Pero 1:22 ng Galacia, si Pablo may sabi, "At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo." Yung palang mga iglesia ni Kristo, plural, mga iglesia pala sa Judea yon na bumabati sa mga taga-Roma, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung mga nasa Judea na mga iglesia ni Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Sino-sino ba yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo? Mga iglesia ni Kristo. Sino-sino yon? 2:14 ng unang Tesalonica. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun pala, yung palang mga iglesia ni Kristo na nasa Judea, yun pala ang mga iglesia ng Diyos. Mga lokal ng iglesia ng Diyos na nasa Judea. Yang mga yan ay kaya nakarating ng Judea, nag-umpisa yan sa Jerusalem, nung itayo ang iglesia, pinag-usig, nagsipangalat sa mga dako ng Judea, kaya maraming mga lokal sa Judea, kumalat yung nanggaling sa Jerusalem. Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. Pakinggan nyo. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol.
Kaya pala nagkaroon ng maraming iglesia ng Diyos sa Judea, nag-umpisa sa Jerusalem, nung usigin doon, nagkaroon ng pag-uusig sa pangunguna ni Saulo na siyang naging Apostol Pablo, ay kumalat sila ng karating sa mga dako ng Judea kasi malawak yung Judea. Kaya sa Judea, maraming mga kapatid na nagkalat doon, mga lokal ng iglesia. Tawag ni Pablo, mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, yun ay mga kay Kristo Jesus. Kaya ang tawag doon, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yun din ang mga iglesia ni Kristo na bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Ayun. Kaya yung mga yon, mga iglesia ni Kristo, yun ang mga iglesia ng Diyos. At kung babasahin mo ang Biblia buo sa Bagong Tipan, may 11 talata na ang sinasabi, iglesia ng Diyos. No? Pangunahin na yung nasa Greek sa 2028 na iminali ni Lamsa na Ecclesian Tooteo, iglesia ng Diyos. No? En peripoi esato, diato ay matos to idio. Ayon, na binili niya ng kanyang sariling dugo, iglesia ng Diyos, Ecclesian Tooteo. Kaya mga kapatid, sa opisyal na pangalan pa lang ng iglesia, mali ang opisyal na pangalang sinasabi. Kaya daw opisyal na pangalan, yun daw ang ipinambati sa lahat. Mali, wala sa sintidong matino. Ang ipinambabati, banal na halik. Ang katunayan, pati sa Korinto, inuutosang magbatian ng banal na halik sa Korinto. Basahin natin sa 16:20. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Ang liwanag, Sa Korinto, wala namang iglesia ni Kristo sa Korinto Pinagbabatian sila ng halik na banal. Ano ba ang nasa Korinto? 1:2 ng unang Korinto. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan. Ang nasa Korinto, iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sabi ni Pablo ron, magbatian kayo ng halik na banal. Napakaliwanag niyan wala namang pangalang iglesia ni Kristo ron sa Korinto. Wala kang mababasang iglesia ni Kristo sa Korinto. Ba't pinagbabatian ng halik na banal? Hindi lang sa Korinto, hindi lang sa Roma ang halik na banal ang pambati. Ang pambati sa lahat, halik na banal. Kahit kay Pedro, basahin natin si Pedro na nagsabi sa mga Hudyo, 5:14. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Ayan, kita nyo, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yan din ang nakasulat sa iba pang mga talata. Basahin pa natin yung isa sa Tesalonica, kapatid na Daniel. 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Kaya ang iniutos na pambati sa lahat ng kapatid, banal na halik. Pambati sa mga taga Tesalonica, sa mga taga Corinto, sa mga taga Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang pambati ng lahat dyan, banal na halik. Kaso sa kanila, may isa pa silang problema. Ang banal na halik daw, yan daw ay shake hands o kaya beso-beso. Paano kayang magbabatian ng banal na halik yung nasa Roma doon sa mga nasa Judea? Paano magbebeso-beso yun at saka mag-shake hands? Paano mag-shake hands yun? Pinagbabatian ng banal na halikan lahat ng mga kapatid. Paano mag-shake hands kay lalayo ng mga pinagpupuntahan ng kapatid na nangalat? Sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat, si Pedro na apostol ni Jesucristo,
sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang lalayo niyan. Diyan sa mga tao na yan na nangangalat, diyan niya rin sinabi, magbatian kayo ng halik na banal doon sa 5 ng Pedro, diyan sa sulat na yan. Magbatian ng halik ng pag-ibig. Ang nasa sitas na ipambabati, banal na halik. No? At ang babatiin, lahat ng mga iglesia ni Kristo na nasa Judea. At yun ang mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Nandoon pa rin yung opisyal na pangalan ng iglesia. Bakit ang iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan? Ang may-ari ang Diyos. Siya nagtayo. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Kinasangkapan niya si Kristo para maitayo, pero sa kanya ang kredito. 3:4 ng Hebreo. No? Yung salita ni Kristo, lumabas sa bibig niya, aking iglesia, yun po'y salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Ang Ama ang nagsasalita. 12:49. Yan. Kaya dapat matanggap natin, mula pa sa umpisa, magbabangon ng Diyos ng isang propeta. Sabi niya kay Moises, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Ang liwanag niyan, 18:18 ng Deuteronomio. Ang naging katuparan niyan, 3:22 ng Gawa at 20, na si Kristo yung propetang nilagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig niya. Kaya nung magsalita ang Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ang nagaganap dyan, yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagpanukala na itatayo ang iglesia. Yan. Kasi siya ang nagtayo ng lahat ng bagay. Sa mga puntong ito, mga kapatid, mga kababayan, makikita natin na mali ang interpretasyon. Dito, sa pangalan pa lang, mga kapatid, saluting the members in Rome are the churches of God which are in Judea. The churches in Judea are all under the administration of Christ. That's why they are called the churches of Christ. Let us read in Galatians 1:22, Brother Daniel. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Churches of Judea are the churches which were in Christ. And the name of those churches in Judea are the churches of God in Judea. In 1 Thessalonians 2:14, the churches of God which in Judea are in Christ. Still the name is the Church of God. Like what the Apostle Paul taught the Corinthians in 1 Corinthians 1:2, 2 Corinthians 1:1. Let us read it, Brother Daniel. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. The church which is at Corinth is the church of God. Likewise in 2 Corinthians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. That church which is in Corinth is the church of God. Those were the very churches that are scattered in all the regions of Judea, the church of God. The official name of the church is the church of God. Why? The one who really composed the church is God. 12:28 of 1 Corinthians. He built the house or the church. 3:4 of the book of Hebrews. Christ, when he said, I will build my church, is saying the words of the Father who sent him. That's why when Christ said, I will build my church, it is the Father that we must understand. It's the Father that is talking. The words of the Father coming from the mouth of the Lord Jesus Christ. I will build my church.
The official name of the Church of the Bible is the Church of God. And that is affirmed by God in Isaiah 43:7. Everyone that is called by my name, for I have created him for my glory, I formed him, yea, I have made him. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Yung inanyuan ng Diyos, itinayo ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, yung nilikha ng Diyos, tinatawag lahat yon sa pangalan niya. Kaya nga tawag sa Biblia, Kristo ng Diyos. No? Tao ng Diyos, anghel ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Yan po ang nasa Biblia.